Isang mapagpalayang araw po. Nandito po tayo sa ating channel Laktan MD. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan sa civil disturbance, no? Bakit po ba nagkakaroon ng mga ganito? Natalakay nga natin nung nakaraang video, di ba? So, dahil sa tumataas na presyo ng langis, dulot bunsod ng gera sa Middle East, no? Medyo kaya po natin tinalakay ito o tinatalakay ito kasi nga ito yung pwedeng magdulot na magkaroon ng volatile situation, no, sa ating lipunan, no, kasi ah baka magkaroon ng mga ganitong klaseng civil disturbance, no. So sabi nga natin, no, yung civil disturbance sa public open violent act of unrest such as riots, no, strikes or unlawful demonstrations that disrupts, no, community life, causes property damage or injuries to people requiring intervention to restore order. Ngayon, bakit ba ganito po natin kahalaga tinatalakay itong civil disturbance? Kasi po, bakit, ibig sabihin, ano ba yung dahilan? No? Bakit nagkakaroon po ng ganito? So, una pong dahilan dyan, survival. No? Survival needs. Diba? Lalo na po ngayon. Kung magpapatuloy po, no, yung skyrocketing na presyo ng gasolina, no, ng langis, ng produktong petrolyo, hindi po malayo magkaroon ng, so wag naman po sana, no? Pero hindi po malayong magkaroon ng kagutuman, no? Siyempre, pag tumataas yung presyo, lumiliit yung value, no? Humihina po yung kakayahan ng piso o ng bawat mamayang Pilipino na makapag-avail ng basic goods or basic services sa lipunan. Di ba? So kaya isa sa dahilan yan, survival needs. Di ba? No? Yung kasalukuyang sitwasyon, pwedeng humantong sa chaos, no? Famine, taggutom. Di ba? Pangalawang dahilan, social causes. Di ba? So, pwedeng crisis yan, no? Pwedeng political yan. Di ba? So, okay? So, social causes. Di ba? So, yung ibang walang kamalay-malay na mamayan, pag nahikayat po yan, no? Especially nung mga leftist organization dyan, no? Mga social movements. So, pwedeng mag-spark kasi yan Di ba? So, social causes. Hindi po mahirap mag-recruit, no? Sa mga tao na nakararanas ng kagutuman at hindi pagkakapantay-pantay. Sabi nga natin, kaya hanggat may kahirapan, hindi mawawala yung mga ganyang mga social movements na yan Kasi hanggat merong nakakaranas ng kahirapan, kagutuman at di pagkakapantay-pantay, magpapatuloy po yung mga ganyang klaseng demonstrasyon. Okay? So, economic causes. Because of the oil crisis. Diba? So, yung dati nananahimik dahil nga nagre-reflect nila mukhang tama yung pinaglalaban ng mga ganitong grupo. So, sumasama. Diba? Nagkakaroon ng mass action. Diba? So, economic causes. Okay? So, yan survival needs, social causes, economic causes. Okay? And number 4, influence or pressure from the opposing ideologues. Di ba? So ito po yung mga ideologies, mga liberal ideologies, left-leaning ideologies, no? So ito po ay maaaring political and social ang dahilan, di ba? So especially sa mga universities, no, na medyo may mga radical views, di ba? So diyan po 'yan nagsisimula, no? So sabi ko nga nung nakaraang video, ginagaraan tiyempo ng saligang batas yung peaceful assembly. Take note, peaceful assembly po yung ginagarantiyan. Ibig sabihin, may kaukulang permiso kayo dyan or kung sa Freedom Park man kayo nagdaraos, of course, no need for the permit kasi Freedom Parks nga Pero kung halimbawa, may nagdaos kayo sa isang mga lugar dyan na hindi naman kinukonsider na Freedom Parks, you need to secure a permit, di ba?
although ginagarantiya ng saligang batas yung magpahayag ka ng opinion mo, no? Batikusin mo yung gobyerno, pero hindi ka po pinapayagan ng saligang batas na gumawa ng mga bagay na makakaperwisyo sa ilang o sa bawat mga mamayan, o makakapagdulot ng mapanirang aksyon o magdulot ng damage to property. Hindi po tayo ginagarantiya ng saligang batas. Kasi ang ginagarantiyahan po ng saligang batas ay ang kaayusan at katiwasayan hindi lang ng iilang grupo kundi ng lahat ng mamayang Pilipino. No? So mahalaga po 'yan, no? Kaya tayo po sa mga security professional, no, mahalagang i-assert natin yung ating authority. Let's say malagay po tayo sa ganyang sitwasyon at dun sa mismong binabantayan nating kumpanya, di ba? Let's say yung mga empleyado mismo diyan ang mag-initiate ng mass action. So dapat yung maximum tolerance na sinasabi natin. Di ba? So sana po itong video na to ay makatulong po, no? At tayo pong mga Pilipino, hindi naman po natin sinasabing huwag tayong kumibo, no? Pero dapat, bago tayo bumatikos or magpayag ng ating opinion, no? Tingnan din natin, ano na ba yung nagawa natin sa lipunan? Huwag po natin laging sabihin na ano ba magagawa ng gobyerno sa atin. Tanungin din natin minsan, tayo po ba? Bilang isang responsableng mamayan, may naitulong din ba tayo sa lipunan? Di ba? So, kasi lagi natin sinasabi, ano ba magagawa ng gobyerno sa akin? Di ba? So, tandaan po natin na ang gobyerno ay tayo. No? Ang gobyerno ay ang tao. Di ba? Kung ano man yung nangyayari ngayon, huwag natin isisi sa iilan. Baka tingnan din natin, no? We must try to reflect. Baka dapat sisihin din natin yung ating mga sarili. Di ba? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.